Bali-balita ngayon na bumabagsak na ang United States of America dahil ang mga citizen dito ay unti-unting umalis ng Amerika. At tila baga ang United States na puntahan ng mga dayuhan ay bakit ngayon ay unti-unti nang nawawala ang mga tao sa ilang mga estado sa bansang Amerika. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Nakakalungkot isipin na ilang mga lungsod sa Estados Unidos ay bumabagsak na at nagpapatuloy na mahigit na dekada na ang pagsisimula ng pagbaba ng populasyon sa ilang mga lungsod sa Estados Unidos. Ang tinatawag na snowball effect. Mas kaunting tao ay nangangahulugan na mas kunti ang buwis na kinokolekta. Mas kaunting buwis na nangangahulugan ay mas kaunting pampublikong serbisyo tulad ng pulis, bumbero at guro. Ito rin ay nangangahulugang mas kaunti ang pera para sa infrastruktura tulad ng mga kalsada, tulay, paaralan at pangangalaga sa kalusugan. Kapag ito ay nawawala rin ang mga negosyo at mga trabaho na kanilang ibinibigay at ito ay nagre-resulta sa mas maraming tao na umaalis at nagsisimula ng mag-migrate sa ibang mga lugar. At ito ang isa sa mga nangyayari ngayon sa bansang Amerika na ikapa ng ilang mga media sites sa Amerika. Isa sa mga pinakamalaking palatandaan na ang isang lungsod ay nakahanda na makaranas ng pagbaba ng populasyon ay ang pag-akyat ng mga krimen at karahasan. At tulad ng makikita mo at tulad ng mga nangyayari ngayon sa bansang Amerika ay nakakalungkot na tumataas daw ang krimen at karahasan sa bansang ito. Ngunit mayroong dalawang magandang bagay na nangyayari kapag umiikli ang populasyon sa isang lungsod. Una, nagiging mura ang mga ari-arian. At pangalawa, mas kumukonti ang trapiko. Ngayon, titingnan natin ang mga lungsod na nawawalan ng populasyon o nakakaranas ng malaking pagbaba sa kanilang paglago at malamang na magsisimulang mawalan ng populasyon sa mga susunod na taon. Una, Baltimore. Ang Baltimore ay isang lungsod na matagal nang nakakaranas ng maraming problema. Ang lungsod ay nawalan ng kanyang populasyon dahil sa mataas na rate ng krimen, labis na kahirapan at pagtanda na infrastruktura. Ang Baltimore ay isang makasaysayang lungsod na may kasaysayan ng karahasan. Noong 1849, may isang lalaking tinatawag na Reynolds na nagpakalason kay Edgar Allan Poe. Posibleng nakawin ang kanyang kasuotan at siya ay hindi na nakita muli. Ang huling pagkakataon na itong lungsod ay nakaranas ng anumang uri ng paglago ay noong dekada 1950 sa census na makamit ng lungsod ang halos 1 milyong residente, kung saan nasa ilalim ng 950,000 ang bilang. Ika pa sa datos, mula noon patuloy nang bumababa ang populasyon sa Baltimore. Sa kasalukuyan, mga 550,000 na lamang ang naninirahan dito. Ang halaga ng median household income sa Baltimore ay $37,000 na mababa kumpara sa pambansang average ng United States of America na mahigit $70,000 lamang. Mayroong mga 820 krimeng mga karahasan para sa bawat 100,000 na residente, na higit sa 2 beses kaysa sa pambansang average na 395 bawat 100,000 na residente. Noong 2010, mayroon silang 622 na residente at noong 2020, mayroon na lamang silang 602,000. Inaasahan ang Baltimore ay makakaranas ng pagbaba ng 9% ng populasyon sa taong 2030. Kansas City, Missouri. Ang Kansas City ay isa sa mga lungsod na matatagpuan sa dalawang magkaibang estado, ang Kansas City, Missouri at Kansas. Sa puntong ito, tatalakayin natin ang Kansas City, Missouri. Ang Kansas City ay isang lungsod na kamakailan lang ay nagbabalik loob, ngunit may mataas pa ring rate ng krimen at nahihirapang mag-akit ng mga kabataang profesional. Kahit marami ang naniniwala na posibleng magsimulang mawalan ng populasyon sa mga darating na taon, ang kasaysayan ng Kansas City ay may kasamang mga pangyayari tulad ng pagbisita ni Lewis at Clark sa confluence ng Kansas at Missouri Rivers noong 1803. Kung saan sinabi nila na ito ang magandang lugar para magpatayo ng fort.
Noong 1831, may isang grupo ng mga Mormons mula sa New York State na pinamumunuan ni Joseph Smith ang nanirahan sa lugar na magiging Kansas City. Noong 2023, may populasyon ang Kansas City na humigit kumulang 500,000 residents. Isa itong lungsod na may interesanteng kasaysayan, ngunit may mataas na rate ng krimen. Mayroon silang mga 281% mas mataas kaysa sa pambansang average na rate ng krimen. Mayroon silang 900 krimeng may karahasan para sa bawat 100,000 na residente. Bagamat ito ay isa sa mga lungsod sa listahan na patuloy ang dumadami ang populasyon, hindi natin inaasahan na ito ay magtatagal sa ganitong kalagayan. Noong 2010, may 478,000 na residente at noong 2020, may 498,000 na. Inaasahan na sila'y mawawalan ng hanggang 2.3% sa kanilang populasyon sa mga susunod na 2 taon o hanggang 3 taon. Minneapolis, Minnesota. Ang Minneapolis ay isang lungsod na nakakaranas ng problema sa krimen at tensyon ukol sa lahi ng mga nakaraang taon. Ang lungsod na ito ay nawalan din ng populasyon dahil sa mataas na gastusin sa pamumuhay. Sa kasalukuyan, noong 2023, ang populasyon ng Minneapolis ay humigit kumulang 420,000 lamang. Ito ay mas mababa kaysa sa kanilang peak noong 1950 na may 520,000 na residente. Ang median household income nila ay hindi masyadong malayo sa pambansang average na $60,000, ngunit ang rate ng krimen dito ay mataas. May mga 1,000 krimeng mga may karahasan para sa bawat 100,000 na residente. Bagamat mayroong maganda at masama na aspeto, nakakuha sila ng dagdag na populasyon mula 2010 hanggang 2020 na may humigit kumulang na 26,000 na residente na sila. Subalit inaasahan na mawawala ito sa lalong madaling panahon. Inaasahan na sila'y mawawala ng hanggang 2.3% sa populasyon ayon sa census ng 2030. Milwaukee, Wisconsin. Ang Milwaukee, Wisconsin ay isang lungsod na matagal nang naapektuhan ng pagbaba ng industrialisasyon. Ito ay isang lungsod na may mataas na rate ng krimen at nahirapang mag-akit ng mga bagong residente. Sa kasalukuyan, noong 2023, ang populasyon ng Milwaukee ay humigit kumulang 560,000 lamang. Ito ay mas mababa mula sa kanilang peak noong 1960 na may 740,000 na residente. Ang median household income ay $40,000 lamang na malayo sa pambansang average na mahigit $70,000. May mga 1,100 krimen na karahasan para sa bawat 100,000 na residente na hindi magandang tanda. Noong 2010, nawalan sila ng 20,000 na residente at inaasahan na mawawala pa sila ng hanggang 3.5% sa populasyon ayon sa census ng 2030. Cincinnati, Ohio. Ang Cincinnati, Ohio ay isang lugar na pinupuntahan kapag hindi mo kaya magbayad sa Columbus at natatakot ka sa Cleveland. Ito ay isang lungsod na matagal nang nanghihirap sa aspetong pang-ekonomiya. Nawalan din ito ng populasyon dahil sa mataas na rate ng krimen at pagtanda ng infrastruktura tulad ng maraming iba pang lungsod sa bahaging ito ng bansa. Noong 2023, may humigit kumulang 300,000 populasyon ang Cincinnati mula sa kanilang peak noong 1950 na may 504,000 na residente. Ang median household income dito ay $45,000 na malayo sa pambansang average na halos 70,000. May mga 1,200 kiming may karahasan para sa bawat 100,000 na residente at inaasahan na mawawalan sila ng hanggang 5% na populasyon ayon sa census ng 2030. Buffalo, New York. Ang Buffalo, New York ay isang lungsod na matagal nang naapektuhan ng pagbaba ng industrialisasyon. Ito ay isang lugar na kilala sa kanyang mga krimen at sa kakulangan ng kabaitan ng ilang tao. May mataas na rate ang krimen na nahihirapang mag-akit ng mga bagong residente sa lahat ng edad. Ngunit ang magandang balita ay sobrang mura ang cost of living dito. Sa kasalukuyan noong 2023, ang populasyon ng Buffalo ay humigit kumulang na lamang na 278,000. At kung ating mapapansin, ito ay nangyayari sa halos karamihan ng mga estado ngayon sa United States of America. Nawawalan sila ng populasyon
dahil na rin sa paghihirap ng mga nararanasan ng mga tao doon. Tumataas ang mga taxes, kumukunti ang sahod, tumataas ang krimen, nahudyat na ang mga tao dito ay unti-unti nang lumalabas sa bansang ito. Kaya kung ating mapapansin mga kaibigan, wala nang ligtas na lugar sa ating mundo. Mga awit 9 verse 9 to 10. Si Yahweh ang takbuhan ng mga pinahihirapan, matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. Nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Tunay nga mga kaibigan na wala ng ibang mas ligtas na lugar kundi sa piling ng ating Panginoong Diyos. Siya lamang ang magbibigay sa atin ng payapa na lugar na kahit na tayo ay nakakaranas ng problema ay bibigyan niya tayo ng panatag na loob sapagkat saan man tayo mapunta ay tayo ay sasamahan niya. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat mga kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil hindi niyo po kami pinapabayaan. Saan man sulok, Panginoon, ng mundo ay hindi na po ligtas. Ngunit saan man kami mapunta, Panginoon, basta kasama po namin ang aming Panginoong Diyos, ay magiging panatag ang aming loob sapagkat sa piling niya ay kami ay ligtas. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at salamat sa inyo pong pagmamahal sa amin. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.